Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Roel Sampaga at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Tama, kuya. Total, iniimbitahan ka naming maghapunan at uminom. Kung hindi ka nagpapasalamat, mas mabuting alisin mo ang daang Xiaosheng na pinaghirapan nating hanapin. Sobra na, malamig na sabi ni Luyon. Kainin mo ang pagkain mo. Pagkatapos ay bibigyan kita ng pera. Ngumiti si Han Sunny. Pagkatapos ay inihagis ang isang amethyst sa mesa, at tumingin kay Bai Xiaosheng, siya naman, nakatali siya sa iyo. Gusto niyang umalis. Ako tutulungan ko ba siya? Ikaw. Agad na hindi nakaimik si Lu Yunfeng. Bagaman ikaw ay bata at walang kabuluhan, binata, ikaw ay napakapangahas sa harap namin, hindi ba? Si Abo Xianling, na hindi pa nakatunog, ay hinampas ng malakas ang mesa at nagalit. Aaron disdains to smile, ano ang gusto mo? Kung dati ay nag-aalala si Aaron tungkol sa mga taong tulad ni Abbas Xianling, ngayon ay sabik na ang Aaron na subukan. Gustong-gusto niyang subukan kung anong level ang maabot ng kanyang cultivation. Si Abbas Xianling ay walang alinlangan na isang mahusay na touchstone. Hingal na hingal si Abbas Xianling at malaki ang pagbabago sa kanyang dibdib. Bilang isang dalubhasa tulad niya, palagi siyang tinatrato ng lahat ng uri ng kagandahang loob. Kahit na ang pambabala ng mga nakababatang henerasyon tulad ni Ye Guocheng ay hindi kailanman ng ahas na maging mapangahas sa harap ng kanyang sarili. Kaya naman, gusto niyang patayin ang manok para sa unggoy para ipakita ang kanyang prestihiyo. Ngunit ang kanyang puso ay napakatagapayo. Aaron matalo ang matandang lalaki sa langit pagong larawan patuloy na sumulpat sa kanyang isip, siya ay hindi sigurado kung maaaring matalo Aaron. Abbas, bukas martial arts kompetisyon ay napakahalaga. Sa aking opinyon, isa pa bagay ay mas mahusay kaysa sa isang mas mababa. Sa dilema, biglang tumunog si Qin Shuang. Bagamat sinabi ito ni Qin Shuang kay Abbas Xianling, ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok sa Aaron. Habang mas naririnig niya, mas naramdaman niyang ang boses ay katulad ng tao sa kanyang puso. Basta, kung siya, sino yung babaeng katabi niya? Peach ba? Kung gayon, sino ang batang dinadala niya? Kaya, hindi siya maaaring maging kung ano siya sa kanyang puso. Ngunit ang kanilang mga boses ay nakakagulat na magkatulad. Sa huling tangle, tumayo si Qin Shuang at tinulungan siya, hindi lamang dahil ang boses nito ay katulad niya, kundi dahil nasa puso ni Qin Shuang ang ideya ng hustisya. Nang marinig ito ni Abbas Xianling, nahulog ang malaking bato sa kanyang puso. May nakahanap ng hakbang sa wakas. Natural, sabik na siyang bumaba. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Abbas Xianling, ngunit ang kanyang mukha ay napakalamig. Ang Aaron ay medyo nabigo. Umiling siya at handang kunin si Ivory at ilayo si Bai Xiaosheng. Sa oras na ito, isang boses ang pumasok sa account, sino ang nagudyok sa ating priori nun para magalit ng husto. Pagkababa ng boses, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng mag-agarang damit, na may ilang maliliit na tagasunod sa likuran niya. Hindi maiwasan ni Han Sanchen na tumingin pa, dahil iba ang bisita sa mga ordinaryong tao. May maliit na butas sa ilalim ng kanyang tainga, katulad ng hasang ng isda. Ang kabilang panig ay tumingin din sa Aaron, na may suot na maskara,
ngunit sa lalong madaling panahon ay puno ng paghamak. Mga taong nabubuhay magpakailanman. Bulong ni Ivory sa tainga ni Aaron. Kawalang kamatayan. Anong ginagawa nila dito? Si Captain Au pala ng Au Army. Kung mismo, welcome ka sa malayo. Kung mismo, welcome ka sa malayo. Nang makita ang paparating na tao, ang malamig na mukha ng Abos ay biglang natunaw tulad ng isang snow mountain na sumasalubong sa araw, at ang buong tao ay nakangiti. Abos si Yanling, ngayon ko lang narinig ang galit mo sa labas ng tent. Bakit? Anong klaseng basura ang naroon para? Manggulo dito. With that, malamig na sinulyapan ni Ao Jun ang Aaron. Bilang kapitan ng garrison ng Yongshengsi area at ang may kakayahang general na namamahala kay Ao Yong, ang hukbo ni Ao ay likas na may malaking kapital at hindi pinapansin ang sinuman. Haha, Kapitan Ao, alam mo namang basura. Bakit mo pinagkakaabalahan gawin ito? Nakangiting sabi ni Abos si Yanling. Kung ganoon, bakit hindi ka umalis dito? Nang marinig ito, tumanggaw si Ao Jun. Dahil ordinaryong basura, tinamad siya at malamig na tumingin kay Aaron. Ngayon, kahit swerte ka, malaki ang pag-uusapan natin, kung hindi, kikitil natin ang buhay ng aso mo, umalis ka. Magsasalita na si Aaron, ngunit hinayla siya ni Ivory palabas ng tent. Nang makalabas siya ng tent, itinulak ni Ivory si Aaron sa harapan. Nang makitang medyo malayo na siya sa Bai Shaosheng, huminga siya at sinabing, Aaron, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang gawin iyon? Walang pagpipilian si Aaron kundi ngumiti, hindi ka naniniwala sa akin. Gusto ko lang mag-practice, then you have to divide people. Si Ao Jun iyon, isang lalaking may mataas na mga nagawa. Siya rin ang gitnang pamamahala ng Yongshengsi area. Marami sila at makapangyarihan. Magsasalita pa lang sana si Aaron. Biglang tumakbo si Bai Shaosheng, na nasa likuran niya. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Ivory, sandali, anong tawag mo sa kanya, ngayon? Aaron, ikaw ba? Panipi, natigilan sina Aaron at Ivory. Napatingin sila kay Bai Shaosheng ng kakaiba. 10 metro lang ang pagitan nila. Sinabi ni Ivory sa mahinang boses, ngunit narinig niya sila, oo, ako si Aaron. Nang marinig ito ni Aaron, biglang nagbago ang mukha ni Bai Shaosheng at gulat na tumingin kay Aaron. Bagamat tinanong niya ang tanong na ito, hindi siya umaasa sa sagot, dahil una, ang Aaron ay napakapopular kamakailan, at ikalawa, ang Aaron ay nahulog sa isang walang katapusang bangin, na nangangahulugan din na ang Aaron ay hindi maaaring umiral, sa mundo sa lahat. Maaari kung saan isipin, sa harap ng taong ito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang taong imposible. Ikaw ba talaga? Siya. Ito ay isang paraan na hindi pinaniniwalaan ni Bai Shaosheng. Nakangiti si Han Sanchen at hindi nagsasalita. Ngunit hindi ka ba mahuhulog sa kailaliman? Paanong? Paano pa ito naririto? Isa ba itong chismis? Hindi kailanman itinatanggi ni Bai Shaosheng ang lahat ng uri ng impormasyong natamo niya, at kahit na hindi siya lumilitaw sa kanyang buhay. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nagdududa siya sa impormasyong natanggap niya. Iyan ang balita na nahulog ang Aaron sa walang katapusang bangin. Ito ay hindi totoo sa lahat. Dahil walang sino man sa mundo ang mabubuhay mula sa walang katapusang kailaliman, na siyang pinagkasunduan ng lahat ng tao sa mundo, at maging ang pangunahing kaalaman. Sa paglipas ng mga taon, nabalitaan na may mga tunay na Diyos sa mundo, ngunit kahit na sila ay ganap na nawala, at hindi na muling lilito. Sa makatuwid, ang walang katapusang kalaliman ay katumbas ng kamatayan para sa lahat ng tao sa 8 direksyon. Nang makita si Aaron na nakatayo sa harap niya, ang unang pagmuni-muni ni Bai Shaosheng ay mali ang chismis. Mahulog, hindi makaakyat. Ang mga salita ni Han Sanchen ay parang bolt mula sa asol patungo kay Bai Shaosheng. Nahulog. Umakyat sa labas. Ito ay isang walang katapusang bangin. Hindi ito maliit na butas. Paano ka makakaahon dito? Kung ito ay kasing simple ng pag-akyat, hindi ito tatawaging walang katapusang kalaliman, at hindi ito nangangahulugang kamatayan. Sa pagtingin kay Bai Shaosheng, na nabigla ngunit hindi niya moari, walang pagpipilian si Han Sanchen kundi ang ngumiti, bilang isang Bai Shaosheng, dapat kang maniwala sa iyong katalinuhan, huwag magduda dito. Kasabay nito, ngumiti si Aaron at nagpapatuloy. Malapit nang sumulong si Bai Shaosheng. Sa oras na ito, isang magandang boses ang nagmumula sa likuran.
Pakiusap tumigil ka. Sa pagbabalik tanaw, si Qin Shuang ay biglang lumakad ng mabagal mula sa malayo, elegante at parang diwata. Anong problema? Aaron maliit na katawan leng nagtatanong ng paraan. Excuse me, Aaron ka ba? Bagamat magalang na nagtanong si Qin Shuang, nanatili siyang nakatitig sa mga mata ni Aaron sa ilalim ng kanyang maskara. Tila gusto niyang makahanap ng sagot mula sa mga mata ni Aaron. Bago pa makasagot si Aaron, bigla siyang ngumiti ng paumanhin. I'm sorry, masyado akong nalasing, pero sa tingin ko ikaw at ang isa sa mga kaibigan ko ay may magkatulad na boses at mata, kaya, with that, siya bahagyang yumoko para humingi ng tawad at tumalikod. Sa kaso ni Qin Shuang, talagang nagdududa siya na ito ay Aaron, ngunit ang mga tao sa paligid niya at ang mga larawan ng Aaron na tumatalon sa walang katapusang bangin ay paulit-ulit na nagsasabi sa kanya mula sa isang makatuwirang pananaw na hindi ito maaaring Aaron. Ngunit kahit na ganoon, si Qin Shuang Miss Aaron ay sobra-sobra, kahit na ang mga taong tulad niya, palagi siyang may bakas ng pantasya, kahit na alam niyang ang mga pantasyang ito ay magdadala lamang sa kanya ng higit na walang katapusang kalungkutan at pagkabigo, magpapasakit sa kanyang puso, ngunit siya ay handang gawin ito. Dahil ito lang ang posibilidad na buhay ang Aaron. Sandali lang, biglang pinahinto ng Aaron si Qin Shuang. Nang lumingon siya, same time na tumingin sa kanya si Aaron, hindi ako si Aaron, patay na siya. Nang marinig ito, bahagyang nagsign si Qin Shuang, huwag lumingon, pinilit na pigilan ang mga luha, huwag hayaang makita ng ibang tao, mabilis na umalis. Alam niya na ito ay isang katotohanan, at hindi niya sinisisi ang sinuman sa pagbanggit nito sa harap niya. Gayunpaman, hindi niya napigilan ang lungkot sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang ito. Sa pagtingin sa likod ni Qin Shuang, si Aaron ay humiling at walang magawa. Palaging naaalala ni Han Sanchen ang kabaitan ni Qin Shuang, ngunit walang kaligayahan si Han Sanchen para sa damdamin ni Qin Shuang. Ang ganda. Tumingin si Ivory sa likod ni Qin Shuang at biniro ang Aaron. Iyan ang aking nakatatandang martial sister na kagagaling lang dito. Napakabait niya sa akin, at kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ako nabuhay hanggang sa kasalukuyan. Paliwanag ni Aaron na may mapait na ngiti. Nang marinig ito, agad na inalis ni Ivory ang biro at tumingin kay Aaron ng may paninisi, anong ginawa mo ngayon lang? Napailing si Aaron at hinawakan ang kamay ni Ivory. Matalino si Ivory. Bagamat hindi si Aaron say it, halos nahulaan na niya kung ano ang nangyayari. Bilang karagdagan sa nakaramdam ng kaunting awa sa babae ngayon, higit pa, labis siyang naantig sa pagsasanay ni Aaron. Gayunpaman, ang isang bahagi ng ilog ng Lake Bai Shaosheng ay isang medyo nalilito, sabi ko, Aaron ka ba sa huli? Isang sandali sabihin oo, isang sandali ay huminto. Si Aaron at si Ivory ay hindi mapigil ang matawa nang marinig nila ito. Sa oras na ito, pagkatapos bumalik si Qin Shuang, marami ng tawanan, at ang malungkot na si Qin Shuang ay tila wala sa lugar sa kanila. Shuanger, alam mo ba ang masayang kaganapan, ang malaking masayang kaganapan? Opisyal na tinanggap tayo ng walang kamatayang Sea Area bilang kapangyarihan ng kanilang walang kamatayang Sea Area. Nang makita ang pagbabalik ni Qin Shuang, si Wu Yan, isang miyembro ng Commandment Center, ay nasa sabik na iulat ang mabuting balita. Para sa kanila, napakahirap lumaban ng mag-isa sa martial arts competition. Kung hindi sila makakaligtas sa survival competition, ibig sabihin hindi sila makakasali sa finals. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang magpainit sa mga grupo. Pero paano mo malalaman na lumawak na ang yakap nila? Una, sila ay naging isa sa mga pangunahing liga sa panlabas na bulwagan, at ngayon sila ay pinapaboren at sinusuportahan ng malalaking pamilya. Ito ay tulad ng isang malaking pay sa mundo. Paanong hindi tayo matutuwa? Sa suporta ng walang hanggang dagat, halos makikita na nila ang magandang kinabukasan na kumakawi sa kanila. Tumanggaw lang si Qin Shuang nang walang pakialam, muling narinig na namatay si Aaron, napakahina ng kanyang kalooban, walang posibilidad na maging masaya. Hindi maiwasan ni Ao Jun na tumingin kay Qin Shuang. Pagkatapos niyang pumasok, hindi na inalis ni Ao Jun si Qin Shuang. Nabigla siya sa kagandahan nito. Isa rin siyang aristokrata at maraming kaalaman. Pero hindi pa siya nakakita ng ganito kagandang babae, at hindi niya maiwasang mapakilos. Malinaw na nakita ni Abbas Xianling ang iniisip ni Ao Jun at nakangiting sinabi,
Kapitan Au, isa ito sa tatlong pinakanamumukod tanging disipulo ng Nihilismo. Si Qin Shuang, na ang paglilinang ay umabot na sa unang yugto ng ethereal na kaharian, ay isa rin sa mga pangunahing puwersa ng ating alyansa sa pagkakataong ito. Dapat sabihin na si Qin Shuang ay talagang likas na matalino. Nang makilala niya ang Aaron, malapit na niyang marating ang banal na lupain. Matapos makapasok sa templo, nakapasok siya sa ethereal realm sa loob lamang ng ilang buwan, na talagang kamangha-mangha. Tinapik ni Aljun ang kanyang hita at puno ng pagnanasa at pagmamahal ang kanyang mga mata. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.